Forward po tayo. Forward. Ayaw nila. Punta sa harap. Ayaw nila. Ay, may mga bakante pang upuan. Pwede po bang unan? Yes. Kasi napakadami po natin. Ang dami po natin. So, forward po tayo sa harapan. Wala pong recitation. Kaya forward tayo sa harapan. Walang recitation yan. Tapos kami na versaling ganito. Invisible lang. Praise the Lord! Patiin mo nga ang kapatid mo na magandang hapon. Magandang hapon. I'm glad that you are here. Masaya ba? Nalugi. Kumain na ba? Praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Muli po tayo ay tumayo at basahin natin ang ating key verse for this afternoon. Sabi po dito sa Colossians 3:13. Sige po, tayo po ay magbasa. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Sige po, lahat tayo po ay manalangin. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat ng bagay, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Lord, sa hapong ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. And we also pray then, Panginoon, sa aming mga kapatid, Lord, na hindi na nakapunta sa lugar na ito, Panginoon. I pray na extend mo ang iyong salita, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa kanila. And wherever they are, Panginoon, hayaan mo yung presensya mo, ang siyang maranasan, Panginoon, ng aming mga kapatid. Lord, once again, Panginoon, we pray na yung i-open mo yung heart, i-open mo yung mind namin sa pakikinig ng iyong salita. Dalangin ko, Lord, na anuman yung gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming isip para disturb, Panginoon, kami. Panginoon, di kami makapag-focus, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. We rebuke in the mighty name of Jesus. Kundi, Lord, ikaw magtagumpay, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Father God. Kaya salamat po muli sa iyo ang kapurihan, ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay umuna. Huwag po tayo ma-discourage, no? Kapag ganito lang ang ating bilang. Amen. Dadami din tayo sa pananalangin natin sa ating Panginoon. Amen po, nasa third week na po tayo ng linggo, ng February, no? Ang ating pong theme is about po sa the power of forgiveness. Amen. So, ito po ang ating topic, the power of forgiveness. So, ngayon pong araw na ito, hindi aksidente, no, na makapakinig tayo ng salita ng ating Panginoon. And today po we are going na to consider the importance and yung power of forgiveness. Everyone in this room, hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan nyo or napagdaanan na regarding dito sa ating topic. What is your situation? Kung ano yung situation nyo exactly. But I know na in my heart na there is someone that needs to forgive, yung magpatawad, patawarin, at humingi ng kapatawaran sa mga taong nasaktan natin. Amen? So, open our heart. So, ngayon po, sabi nga doon, sa ating buhay, our life, people are going to be unkind. No? Tama naman na hindi lahat mabait sa'yo, hindi lahat impolite. No? People are going to impolite. People are going to be rude. May mga na-encounter tayong gano'n na napaka-impolite, napaka-rude, tawag dito, unkind. Sa akin, lagi talaga ako nakaka-encounter ng rude. Kasi customer-facing po ako, so hindi ko iba-iba yung mga pag-uugali ng mga tao, lalo na, di ba po yung mga ibang lahi, talagang ay mapapabuntong hininga ka nila para sa kanila kasi hindi ko naman din alam kung ano yung mga culture nila or ganun na lang din yung pakikitungo nila. Pero sabi nga nandudula lang tayo sa punto na talagang sige, forgive mo na lang siya sa pagiging rude niya. And some of you have been mistreated. Na-mistreated po ba tayo? Or some of you have been
abused, na something in your life na dapat hindi masabi or hindi nyo nasabi, or something in your life na nangyari pero nangyari at nasabi. Amen? Na nandoon na talagang nakapagsabi kayo ng hindi maganda sa ating kapatid, sa ating kapwa. May mga pagkakataon na gano'n na nakapagsabi tayo ng hindi maganda, or nakarinig tayo ng hindi maganda na nag-cause sa atin ng, alam mo yun, na talagang yung puso mo ay nasaktan. Amen? Dumating sa punto na talagang sabi mo na the damage has been done. Kasi mahirap din, no? Kapag lalo pa pag nagsalita, lalo na yung salita natin, no? Talagang tuturok yun sa ating puso kapag hindi maganda ang sinabi natin. Amen? But listen carefully, sabi doon, without forgiveness, your life will be governed by an endless cycle of resentment and retaliation. Na kapag wala kang kapatawaran, amen, na yung buhay natin, kumbaga namamahala na lang dyan yung puro galit, puro ang isip mo na lang na mag-fight back, yung gumante sa taong nakasakit sa'yo. But sa atin, mga anak ng ating Panginoon, for your personal growth and peace, you must learn to be a forgiver of people. Nagpatawad ka na ba? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, nagpatawad ka na ba? Amen. Patawarin kami. Amen. Praise the Lord. And, praise God. Sabi po dito sa introduction, forgiveness is one of the most challenging. Napaka-challenging na magpatawad. Amen? Lalo pa, ang impact talaga sa'yo ay grabe. Na to the point na parang yung tao yun, ayaw mo na talagang patawarin, no? Kasi talagang grabe yung naging impact yung pagkakasala sa'yo. But sabi doon, challenging yet powerful commands in Scripture. It requires letting go of hurts and offenses, a struggle that we all face at some point in our lives, mirroring God's forgiveness towards us. Kaya nga sabi po doon, next po, sa ating text, sabi doon yung sa Colossians 3:13 na yung the word bear, in the original Greek means to endure something unpleasant or difficult. You have to endure. I-endure mo kahit na ang ating mga kasama sa trabaho, sa simbahan ay napakahirap pakisamahan. No, kasi may iba-iba tayo ng mga kinalakihan di ba? Iba-iba tayo ng mga kinalakihan na mga pag-uugali. So sabi doon na we have to endure something unpleasant or difficult. At pag sinabing forgiveness naman po, in Greek is aphesis, meaning po is to let go, release, or send away. No, pag sinabing forgiveness, you have to let go, you have to release, or send away. Kasi ayun nga na sinabi nga ng ating text ngayon na forgiveness, it is a command. Kinuman yan ng ating Panginoon. Tama? Nabasa natin kanina na forgive one another kapag may mga tao na nakapagpasakit sa'yo. So, hindi naman sinabi ni Paul dito or ng scripture na forgive if you feel like it. Na gusto mo lang magpatawad ka. Hindi niya yung sinabi. Kundi sinabi ni Paul or ng scripture na forgive one another. Kasi kung forgive mo lang when it felt easy, ano mangyayari? Magiging mahirap. We would hardly forgive at all. Tama? Dahil kasi po yung forgiveness, it is an act of obedience. Obedience natin yan sa Panginoon na kahit na yung emotion mo doesn't agree. You have to forgive dahil ito ang sinasabi ng ating Panginoon. So next po, alam na natin kung ano yung forgiveness. Next naman po, ano yung danger? What are the dangers of unforgiveness? May mga danger. Number one, it keeps us bound. Unforgiveness keeps us tethered or tied to the sinner and the sin, allowing the offender's action to continue influencing our lives. So, ibig sabihin lang po yan na yung unforgiveness keeps the past alive in the present. Ibig sabihin, it is a
imposed prison. Parang nakakulong ka lang doon, nakatali ka lang doon sa mga past mo, no? Na mga experiences mo, na inaalaw mo yung mga mali, no? Na talagang iniisip mo pa, naalala mo yung ginawa sa'yo ng taong to na nakasakit sa'yo. Yung continuous na inaalala mo yung mga maling nagawa sa'yo. And naapektuhan na rin yung buong buhay mo. Tama? Kung nakaranas kayo na hindi talaga nagpapatawad, ganun yung nangyayari, no? Na yung tao na nakasakit sa'yo, nakamove on na. Ikaw hindi pa rin nakakamove on. Hindi pa rin nakakamove on. Nakikita mo yung taong nakasakit sa'yo na ang saya-saya niya na, pero hindi ka pa makamove on dahil nga yung isip mo is constantly na talagang nire-replay mo sa isip mo yung mga ginawa sa'yo. Kaya hindi ka move on. So, as long as you fail to forgive, you are trapped in that moment. Amen? Alam niyo po, ako nung time na yun talagang naranasan ko po ito na talagang siguro it takes year na hindi ako nakapagpatawad. Ang hirap, no? Pag hindi nakakapagpatawad talagang parang yung alam mo yun everyday na ang sakit, ang hirap, yung burden talagang bigat ang pakiramdam mo na talagang parang lalo na kapag ang tao na nakasakit sa'yo ay nandito sa church, nasa simbahan. So ako po, nung time na yun na talagang isang word lang ang sinabi sa akin, ayun, nagkaroon siya ng malaking impact at nagkaroon ako ng unforgiveness na every time na nakikita ko yung taong yun, parang gigil ako, parang, ewan ko ba, sabi ko, tapos alam niyo yun na talagang hirap ako talagang everyday, every time na nakikita ko talaga siya na grabe alam niyo yung feeling na talagang grabe, pero nung time na talagang nag-usap kami, kasi years yun years yung nangyari sa akin na talagang unforgiveness sa heart ko na talagang napakahirap dalhin na. Pero nung time na nagkausap kami, and before ako pumunta po dito, talagang sinet ng Lord lahat, inayos ng Lord lahat. Talagang, kumbaga, ang sarap sa pakiramdam kapag ikaw ay nagpatawad. Yung talagang, hindi lang sinabi mo na pinapatawad na kita. Yung talagang, yung grabe yung pagpapatawad mo talaga. Nandoon na makikita na yung kaya mo na siyang kausapin, kaya mo na siyang tignan mata sa mata. Kasi nung time na yun, hindi ko siya kaya tignan mata sa mata. Alam mo yun na talagang ayoko. Pag nandiyan siya, parang yung alam mo yung i-escape ako ng ganon. At kapag sabi ko, sana matapos na to at parang hindi ko na siya makita. Pero praise the Lord. So yun po yung nagagawa ng unforgiveness. And number 2, it produces bitterness. In Hebrew 12:15, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. So ito pong verse na to, ito po ay warning at ito po ay reminder sa bawat isa sa atin na in-urge tayo mga believer, follower of Christ, disciple ng ating Panginoon to be careful and watchful over our hearts. No, maging careful tayo at maging watchful. And ine-emphasize po dito na not allowing a root of bitterness sa ating puso na mag-grow inside sa atin. Huwag kang bitter. Huwag tayong maging bitter. Dahil, sabi doon, bitterness doesn't stay small. Hindi siya small lang, kundi nag-i-spread. Nag-i-spread yan and dinidestroy pa niyan yung kapayapaan mo. At higit sa lahat, nag-harm yan ng relationship. Amen? Nakaka-harm yan ng relationship. Na dati, okay kayo, pero ngayon hindi na kayo okay dahil sa unforgiveness or bitterness na nararanasan mo. Amen? So, sabi doon, na yung isa rin na yung bitterness, isa rin yung sin, is not just a sin, para rin siyang infection na nai-infect yung katawan mo, yung buong katawan mo, no? So, sabi doon, be careful not let bitterness take root in your heart
because it can grow and cause trouble. Tama nga naman, no? Hindi lang sa'yo, hindi lang nakaka-trouble sa'yo, kundi doon sa people, those around you, yung mga taong nakapaligid sa'yo, nakikita yung ganong pag-uugali mo. So number 3, physical and emotional consequences. Unforgiveness is linked to stress, anxiety, and even physical ailments like cancer or heart disease. So isa rin pala yung danger, no? Kahit sa mga medical term, sa mga doktor, nyo yan, na yung unforgiveness, nakalink din yan sa ating physical na pangangatawan, yung health natin. Na kapag hindi ka nagpapatawad, nandoon na, yun nga, na-stress ka, nandoon anxiety, nor even, sabi doon, no, like cancer or heart disease. Kasi nga, dala-dala mo yun, kaya nagkukos na ng heart disease. So, meron akong, may narinig akong isang pastor na pinag-pray siya na may sakit. Pinag-pray niya yung may sakit, syempre, pag-pray niya na magaling. And habang pinag-pray niya yung may sakit, na-reveal sa kanya na ang tagal-tagal nang may sakit nung pinag-pray niya, na-reveal sa kanya na bakit ang tagal niyang may sakit. Yung pala, meron siyang unforgiveness. So sabi ng pastor sa kanya, meron ka bang tao na hindi pa pinapatawad, yung ganyan. And sinabi niya, oo. So ayun pala yung isa rin yung naging dahilan bakit hindi siya gumaling-galing dahil dun sa unforgiveness. So nung time na pinapanalangin siya, nilid siya ng pastor na forgiveness, and unti-unti nirelease niya talaga yung taong nakasakit sa kanya, kung ano yung nagawa sa kanya. And after noon, parang gumaan yung pakiramdam niya nung pinag-pray siya ng pastor na yon. So nakalink po yan sa ating physical and emotional consequences. So number 4, it hinders our relationship with God. In Mark 11:25, but when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too. Amen? So ang unforgiveness din po, ang hindi pagpapatawad ay nakakahinder ng relationship sa ating Panginoon. Para bang may barrier. Tama? Na kapag haharap ka sa Panginoon, parang merong barrier. Kaya nga sabi dito na yung lack of forgiveness blocks our fellowship sa ating Panginoon. And even sa pananalangin. Kaya nga bago tayo manalangin, humihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon di ba? Na para ma-release tayo sa ating mga kasalanan, hugasan tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Amen po? So ngayon po alam na natin kung ano yung danger of unforgiveness. Ano naman po, why we should forgive. Bakit ba kailangan nating magpatawad? Number 1, we forgive because we are forgiven. Amen? We forgive. Kailangan natin magpatawad because we are forgiven. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Yung na-experience mo na unconditional grace at pagpapatawad ng ating Panginoon, huwag ka namang madamot. Di ba? No, i-share mo rin na kung ikaw ay nagawa ng kasalanan, although na mahirap, hindi mo kasi alam kung ano sitwasyon na naging impact sa akin. Pero sabi ng Lord na magpatawad ka. May mga pagkakataon pa nga, magpatawad ang Diyos nga, nagpapatawad. Ikaw pa kaya. Pero siguro kung dadating ka sa punto talaga na nasaktan ka, minsan mahirap. Pero sabi doon, we forgive because we are forgiven. Ayun na lang yung isipin natin bilang mga anak ng Panginoon at bilang nakakarinig ng salita ng Panginoon na once na merong taong nakapagpasakit sa'yo, let us forgive dahil tayo ay pinatawad na ng ating Panginoon. And number 2, it breaks the cycle. Yung forgiveness daw po, stops the eye for an eye cycle of retaliation and prevent us from becoming like the people who hurt
us. Ibig sabihin na yung eye to eye na kapag nasaktan ka, kailangan mong gumante. Di ba nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ganun yun eh. Na kapag ikaw ay nasaktan, hindi pwedeng hindi ako gagante. Kailangan kong gumante kasi nasaktan ako. Pero sabi doon na, yun nga nasabi doon na let us forgive, na bakit tayo kailangan mag-forgive. It breaks the cycle. Yung mga, it breaks the cycle at forgiveness stops the eye for an eye cycle of retaliation. Amen? So number 3, it releases us from the debt. It frees us from carrying the burden of what others owes us. So sabi doon na kapag tayo po ay nagpatawad, we put down the heavy burdens. Yung mga daladalahin mo, you should put down and letting go. Kumbaga, i-release mo yan and i-let go mo. And last, it brings healing and restoration. Bakit ba tayo kailangan magpatawad? Dahil it brings healing and restoration. Gaya nga ng kwento ko kanina, yung story ko kanina about sa pinanalangin, no? Nung nagpatawad siya, gumaling siya. So forgiveness heals emotional wounds and restore broken relationship. Masarap kaya na walang dala-dala. Amen? Yung walang dala-dala ba? Yung parang yung puso mo talaga, yung yung gaan. Di ba? Masarap yung walang kagalit. Kasi mahirap pag may kagalit, no, na talagang kinicarry mo yun every day, every moment, no, naiisip mo. Pero nasabi ng Lord dito na tayo ay magpatawad. So ngayon naman po, paano ba magpatawad? How to forgive? Meron lang din pong 4. Number 1 is pause and present the pain to God. Pause and present the pain to God. Na kapag tayo ay nasaktan, sabi ko nga kanina, no, bago ka mag-react, let us pause and bring the hurt, yung disappointment, yung offense sa ating Panginoon. Sabi doon, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. So, paano tayo magpapatawad? Let us pause and present the pain sa ating Panginoon. Dalhin natin sa Lord kung ano man yung hurt, kung ano man, nasaktan tayo, di ba, na taong yun? Ito yung i-pour out natin ba? Kasi ang Lord ay naglilisen. Naglilisen siya sa atin, sa mga hinanakit natin, sa lahat naglilisen ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi sa verse, no, na we should pour out our heart before Him. Lahat ng mga sakit, lahat ng mga disappointment, lahat ng mga offense na nangyari, let us bring out to the Lord. Let us pour out our heart before Him. And number 2, release the offense by faith. In Psalm 55:22, sabi doon, cast your burden on the Lord and He will sustain you. Amen? Cast your burden on the Lord and He will sustain you. So forgiveness, kung kanina sinabi ko na it is a command, ang forgiveness din po, it is a choice. Amen. Tama? Amen. It is a choice, not a feeling. It is a choice, not a feeling. Kasi, kumbaga, yung mga tao, sabi doon, cast your burden on the Lord. So, i-release mo yung mga taong nakasakit sa'yo. Nasaktan ako ng taong to Lord, no? Name it sa Panginoon. Kasi ikakas mo nga sa Lord yung burden mo, no? I-release mo yung person and the offense in God's hand. Take your hands off. Tama, yung sa situation na yun. Hayaan mo ang Lord ang kumilos sa taong yun. Amen. Amen? Dahil ang Lord ang siyang gaganti para sa iyo. Hindi, basta i-release mo sa Panginoon yung taong naka-open sa iyo, kung ano yung ginawa sa iyo ng taong yun. So number 3, ask for God healing and grace. Sabi po doon, He heals the broken-hearted and binds at their wounds. In Psalms 147 verse 3. So sabi doon, forgiving is one step, healing is another. Tama? So ask God na i-heal yung wounds. Kung ano man yung wounds na nakapagbigay sa'yo, nakapagdala sa'yo ng wounds. And repeal the emptiness.
and ask God for the strength to forgive. Kasi sa atin lang, hindi natin kaya magpatawad. Tama? Kung tayo lang talaga, hindi natin kaya, napaka-imposible na tayo ay magpatawad in our own strength. Kaya kailangan natin ang ating Panginoon. Let us ask God for healing at ask God for His grace. Amen. And last po, yield to God's way, not your heart. Hurt. Not your hurt. Always yields to God's way, not your hurt. Not my will, but yours be done. In Luke 22, verse 42. So, hayaan mo na ang Panginoon yung mag-reshape sa puso mo. Amen? Hawakan mo ang puso mo. Oh, so, hayaan mo na ang Panginoon yung mag-reshape sa puso mo. Kasi yung ways ng Panginoon are better than our ways. Amen? Amen? So, sabi doon, yield to His Spirit. So, hayaan natin na tayo ay mag-yield lamang sa Spirit ng ating Panginoon or sa ating Panginoon. Dahil tutulungan tayo ng Panginoon, tuturuan tayo ng Panginoon kung paano, kung ano yung dapat natin gawin. So, let us choose love. Let us choose mercy. Let us choose maturity over anger. Amen. Amen? Amen. Para malungkot kayo. I know na lahat tayo nakapagpatawad pero nire-remind lang po tayo ng ating Panginoon. So, to forgive in a way that honors God is to let go of the record of wrong. So, decide to forgive. Kung hindi ka pa nagpapatawad, decide to forgive and your emotions will eventually follow. Tapos na po tayo. Dali. So, sa conclusion po, sabi doon, how to forgive, post and present the pain to God, release the offense by faith, ask God for healing and grace, yield to God's way, not your hurt. So, ibig sabihin, how to forgive, you have to pray first. Amen? Kapag ikaw ay nag-struggle sa unforgiveness, no, na hindi mo ma-release yung taong nakasakit sa'yo, remember to pray. Remember to pray because as you pray, ang Panginoon ay i-empower ka at tutulungan ka na mag-choose to forgive. Amen po? So as part of conclusion po, sabi doon, the power of forgiveness is rooted in this truth. We forgive because we are forgiven. God never asks us to give something He hasn't already poured into us first. Amen? Hindi naman talaga niya yan ikukuman ng Lord kung hindi niya mismo ginawa or naranasan. So, His forgiveness is our example, our strength, and our motivation. So, in Colossians 3:13, sabi po doon, again, nire-remind tayo that forgiveness is not optional. It is transformational. It is a doorway to healing. It is the bridge back to peace. And it is the evidence that Christ lives in us. Amen? Amen? Hawakan na uli natin ang ating puso. Kung talaga nagpatawad na tayo, mabigat ba? Or magaan ba? Yung pagpunta ba natin dito, wala ba tayong nakagitgitan sa metro? Na nagkos ng inis, nagalit? Amen? Sabihin mo, I forgive you. Natulad na lang kanina ni Kian, no? Natutuwa ako kay Kian, sabi niya. Kasi kumuha siya ng pagkain doon kanina sa ng kamatis doon sa ni Ate Jen. Sabi niya kay Ate Jen, I forgive you. Inis na siya yun. Pero praise the Lord, nakakatuwa yung bata yun. Kaya praise the Lord po. So tayo po ay tumayo. I know that lahat po tayo ay sabi po doon, the last po. Meron pa isa. Yan, when you forgive, you don't just obey scripture, you walk in the freedom of the one who forgave you first. So gusto ba natin mag-walk? Yung malaya. Yung maging malaya. So let us forgive. No? Amen? So let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong salita, Panginoon. Kung may mga bagay pa rin po kami na nandoon yung sakit, nandoon yung
galit, Panginoon, yung nabibigatan pa po kami, hindi pa po kami nakakapagpatawad. Lord, as we listen to your word, Panginoon, I pray, Father God, na hayaan mo na ikaw ang kumilos sa amin, Panginoon, para kami ay matutong magpatawad at piliin, Panginoon, na magpatawad, O God. And I pray, Panginoon, na sa oras na ito, Lord, I know na yung salita mo, Panginoon, ay powerful, Father God, in the mighty name of Jesus. Kaya ikaw na nga po, Panginoon, ang siya patuloy na kumilos, ang siya patuloy na maghari, Panginoon, sa aming buhay, Father God, in the mighty name of Jesus. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin na narito na nakapakinig ng iyong salita, O Lord God, na ito po, Panginoon, ay tumimo, Lord, sa aming puso, Panginoon, in the mighty name of Jesus. And always remind us, Panginoon, na sa bawat araw, Panginoon, meron kaming mga na-encounter, O God, na mga tao, Panginoon, na which is rude to us, Panginoon, which is impolite, Panginoon, or unkind, Panginoon, sa amin. Lord, hayaan mo na ang aming puso, Panginoon, ay magpakumbaba, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Na ikaw, Lord, ang siyang kilos lamang sa aming buhay. Ikaw ang makikita, Panginoon, sa aming mga buhay, Father God. Kaya maraming salamat po sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, ng pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.